po sa ating pag-aaral ng mga salita po ng ating Diyos na buhay. Okay? Kamusta po kayo mga kapatid? Buti po. Amen. Purihin po ang Diyos, no? At ito po ay naging mabuti po tayo dahil sa biyaya po ng Diyos. Amen? Napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Kaya walang dahilan para hindi po tayo magpatuloy sa ating pong pagsamba sa ating Diyos. Ngayong umaga ay dito po tayo sa ating binasa ngayon. Mag-aralan po mga kapatid at alamin po natin kung ano po ba ang mga sinasabi po ni Pedro doon po sa church, no? During the time na kanya pong pinangaralan o binahaginan mga kapatid, na ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 5, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder, yea, all of you be subject one another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Okay? So sa ating pag-aaral na ito, ay sa ating katayuan po, no, sa harapan ng ating Panginoon, ay physically, sa ating kapanganakan, meron pong tinatawag na elder at saka younger. Right? Tama po? Maliban lamang kung nag-iisa lang anak. No? Pagka nag-iisa lang anak, dalawa po yung sa kanya. No? Elder at saka younger, dalawa po. Eldest at saka youngest po. Okay? Kasi isa lang po yun. Ngayon po ay dito naman sa bagay na espiritual, ay ang tinutukoy po dito na elder, ito po yung namumuno sa church. Tama? At ito pong tinutukoy naman na younger, ito po yung nasa church, yung mga kapatiran na patuloy po na naglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, para lamang po, no, maintindihan po natin ang tinutukoy po dito ng ating kapatid na Pablo. Tandaan po natin, hindi po tayo nangangaral dito about ating physical o laman. Tama? About spiritual, yung atin pong pinapangaral po dito. At at the same time, of course, meron tayong mga example, halimbawa, para mas lalo po nating maintindihan, maunawaan po, no, ang mga salita po ng ating Panginoon. Now, Apostle Peter teaches that the church should live in order, submission, and humility. The grace of God is clearly seen in a humble heart. No, nakita ho natin na tinuro po ni Pablo na ito po dito sa church, no? Meron pong tinatawag na sinusunod, no? Merong order ang ating Panginoon na kung saan ang order po niya ay hindi po short order, no? Na pagkain, di ba? Yung order ho niya, yung submission, humility, no? Yung ating pagkapasako at yung ating pong pagpapakumbaba sa Lord. Okay? So, Peter also reminds us for an important truth, no? Mahalagang katotohanan po ito mga kapatid. God resists the proud, but gives grace to the humble. No? Therefore, every child of God should be clothed with humility, recognizing that all blessings and strength come from the grace of God through Jesus Christ. No? Tandaan po natin, ang nagpakababa, siya po ang pinagpapala ni Lord. Totoo po ba yan? Amen. At ang nagpakababa, yun ang tinataas po ni Lord. At ang nagpakataas ay ibinababa po ng Panginoon. Hindi po yun height. Na? Tandaan natin ha? Hindi po yun height. Pastor, gusto ko palang magpakataas kasi gusto ko matangkad. Ay, hindi po. Ito po yung kalagayan nating spiritual sa Lord. Amen? Yung ating pamumuhay sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Now, there are 5 important things to do as a child of God. Meron pong 5 bagay na dapat po nating gawin bilang anak po ng Diyos. Okay? Anak po ba tayo lahat ng Diyos? Amen. Dapat proud tayo. Yes, Pastor, anak ako ng Diyos. Di mo ba? Gaano po kasarap yun na anak tayo ng Diyos. Tama po? Okay? So, number 1,
makita ho natin dito ay submission to the elders. No? Bakit po? Sapagkat sabi po dito ni Peter, likewise you younger, submit yourselves unto the elder. No? So, submission is a sign of humility and trust in God's knowledge. No? Yun pong ibig sabihin mga kapatid. No? Ang pagpapasakop ay tanda ng ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Sa ating Diyos, sa kanyang wisdom, no? Sa kanyang knowledge, sa kanyang kaalaman at karunungan na ibinigay po sa atin, mga minamahal. Now, true submission reflects the Spirit of God who humbled Himself and obeyed the will of God. So yun talaga ang pagpapasakop, mahalaga. Nagre-reflect po sa buhay po natin. Amen? Kamukha po nito, tayo ay tuloy-tuloy sa pagsamba sa Lord. Tanda po ito ng ating pagpapasakop sa Diyos. Amen po? Bakit? Sapagkat ang pagsamba ay utos po ng Diyos. Tama po? Hebrew chapter 10 verse 25, anong sabi? Huwag kaligtaan ang araw ng pagtitipon. So, pag sinabi po ba na huwag kaligtaan ang araw ng pagtitipon, meron tayong attendance na gagawin? Yes, attendance po yun. Importante ang ating presensya sa loob ng church ng ating Panginoon, no? So, mahalaga po yung mga kapatid, makita ho natin. Now, ngayon po dito sa aklat ng Hebrew chapter 13, verse 17, sabi po dito ni Pablo, obey them that have the rule over you, no? And submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief. For that is profitable for you. So, malinaw po na dapat tayo ay magsitalima o sumunod. No? Sumunod daw tayo. Kanino? Mga kapatid tayo sumunod. Of course, sa Diyos. Tama? And then, doon po sa inilagay ng Panginoon dito sa church. Okay? Kaya, ang pastor ay yan po ang inilagay. Yung elder, ang pastor, nilagay po ni Lord sa church. Tama? Okay? Huwag tayong sumunod sa pastor kung ang tinuturo ng pastor mali. Tama po? Amen. Pero kung tama naman ang tinuturo ng pastor, why not? Tama po ba? Okay? So, huwag tayong sumunod sa pastor kapag ang pastor ay utangero. Tama? Mukhang pera. Huwag tayong sumunod doon. Totoo po yun. Huwag tayong sumunod. No? Huwag tayong sumunod sa pastor pagka ang pastor nangingisay ng pera. Bakit? Sapagkat ang pastor, hindi yung trabaho ng pastor manghingi ng pera. Amen? Hindi po trabaho ng pastor na mangutang ng pera. Hindi trabaho ng pastor na totoong pastor ng Panginoon na magpayaman lang. Hindi ho. Ang trabaho ng pastor to feed the flock, to feed the church of God. Amen po? Amen. Pakainin ang mga tupa ng Panginoon. Pakainin ang church ng ating Panginoon. Which is tayo po bilang church ng ating Panginoong Diyos. Pinapakain. Kaya ang sabi po ni Lord, malinaw po, no? Obey them that have the rule over you. No? Malinaw po yun na magsitalima kayo, sumunod kayo sa namumuno sa inyo. Although ang ating pinaka-chief na pinuno, si Lord. Pero meron siyang inilagay sa church po niya. Tama po? Para pakainin ang mga tupa ng ating Panginoon. Para pakainin tayo ng mga salita ng ating Panginoon. Ano pa pong sabi dito mga kapatid? At kayo'y pasakop sa kanila. So, malinaw po yung utos po ni Lord, no? Mga kapatid, and submit yourselves. Ano pa pong sabi? Mga minamahal, for they watch for your souls. Sapagkat sila nagbabantay ng inyong mga kaluluwa.
Tingnan niyo po mga kapatid. Si pastor nagbabantay ng kaluluwa. Amen? Yun po ang trabaho ng pastor. Kaya pagkapalalahanan tayo ng pastor sa mga salita ng Diyos, abay, huwag tayo magalit kay pastor kasi paalaala po yun. Tama? Kung ikaw ay nagkaroon ng submission, pakumbaba sa Lord, dapat pa nga po tayo magpasalamat kasi po, ibig sabihin, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. So mahalaga na tayo magpasakop ang ating mga sarili dito po sa gawain po ng Diyos at sapagkat sila ay nagbabantay ng mga kaluluwa at ang sabi pa po dito mga kapatid ay hindi lamang sila nagbabantay kundi sila din po ay nagpupuyat. Di po ba? Biro mo, nagpupuyat ka sa paggawa ng mensahe. Di po ba? Hindi yung biro ang pastor. Tama? Oh, nagpupuyat ka sa pananalangin sa bawat kapatid. Alam niyo po ba, kabisado ko yung pangalan niyo lahat. Kahit po bago, kabisado ko po yun. Pinapanalangin ko kayo isa-isa. Totoo po ba yun? Amen. Pero si pastor ba, pinapanalangin natin? Ang pastor, malakas na. Hindi ho. Si pastor, katulad nyo rin, tao din. Amen? Hindi po ako si Superman, mga kapatid, na hindi na kailangan ng pananalangin. Ipanalangin nyo po ako lagi. Amen po? Amen. Na maging matatag, maging masigla at magpatuloy sa pagtuturo, pangangaral, mamuno sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Si pastor din po kumakain. Amen? Oh. Diba? Si pastor din po pumapasok din sa Jollibee. Siyempre, tao tayo, di po ba? Kumakain ng pastor. Tama po? Oh, namamalengke, lahat ginagawa ng pastor. Bakit? Sapagkat po, part po yan ng buhay natin, paglilingkod sa Lord. Amen? Na ang gusto ni Lord, tayo po'y maging masipag sa lahat na aspeto ng buhay natin. Ayaw ni Lord ng tamad. Amen? So, malinaw po yan mga kapatid, na dito, tinuturuan po tayo ni Lord, at ang sabi pa po dito, sa wikang Tagalog, sa ating binasa po kanina, na nagpupuyat sila sa inyong mga kaluluwa na parang sila ay mga susulit. Kasi pagsusulit po ng pastor, kapag ka hindi kayo pinapakain ng pagkain espiritual. Amen po? Pagsusulit ni pastor sa Lord, kapag ka hindi kayo naalagaan. Kaya kailan alagaan ang salita ng Diyos. Amen po? Kaya po, di po ba may mga Bible study tayo, gusto ni pastor na mag-aralan tayo ng salita ng Diyos kasi para po malagaan ng mga salita ng Diyos, no? Hindi kayo mapasok ng mga lobo. No? Sino mga lobo? Diba? Yung pumuputok? Hindi ho yun. Diba? Kasi baka lobo. Diba? Yung akala mo'y pastor, pero hindi pala. Iba pala yung pakinabang. Diba? Yung mga pastor na bayaran, yun po yun. Okay? So nakita ho natin mga batid, no? Ano pa pong sabi dito mga batid? Upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis. Alam niyo po ba, nagagalak po si pastor kapag ka ang mga kapatid ay patuloy na naglilingkod sa Lord. Amen? Nalulungkot si pastor kapag ka wala yung tupa ng Panginoon, no? Na hindi siya makadalo, hindi siya makapakinig, makakain, no, ng mga salita ng ating Panginoon. So nalulungkot din po yan, pastor. Kaya huwag niyo pong bigyan ng kalungkutan ng pastor. Amen po? So anong gagawin natin? Dapat every Sunday dito tayo sa gawain ni Lord. Tama? Para naman po yun kay Lord, mga kapatid, no? Pero kung ikaw man ay may importante o ikaw man ay nasa trabaho, pwede naman ikaw mag-virtual, no? Kung hindi busy. Kung busy naman, di okay lang. Di sa sunod, pagka hindi ka busy, punta ka. Tama? Hindi yung araw-araw, busy ka. Ibang usapan na po yun. Tama? Linggo-linggo, busy ka. Wala ka ba talagang pahinga? Di ba? So, dito po ay makita natin kung paano po tayo tinuturuan ng ating Panginoon. Now, Hebrews chapter 13, verse 7, sabi po dito, remember those who lead you in the Word of God. No, alalahanin daw natin, mga kapatid. Sino? Yung mga namumuno
sa pangangaral ng salita po ng Diyos. Okay? So alalahanin natin, no? Alalahanin natin sa pananalangin natin, alalahanin natin si pastor, ano kaya siya nalagay ni pastor ngayon doon? Di ba ba? Buhay pa ba kaya si pastor o wala na? Di ba? Alalahanin natin, mga kapatid, yung lingkod po ng ating Panginoon sapagkat sila po ang nagdadala ng mga salita ng Diyos. Sabi po dito. Okay? Ano pa po sabi dito? Who have spoken unto you the word of God, whose faith follow. No? Gusto ni Lord. Yung faith ng pastor at saka yung faith natin sama-sama na lumalago. Tama? Sama-sama na magkakaisa tayo ng ating faith doon sa ating Panginoon. Yun naman talaga ang pinaka pakay po natin kung bakit tayo ay patuloy po na nangangaral ng mga salita po ng Diyos. At the same time, of course, si Lord po ang siyang maitaas, makilala, at patuloy po nating mabigyan ng karangalan sa atin pong mga buhay. Kaya ano pa pong sabi dito? Considering the end of their conversation. No? So, napakahalaga, mga kapatid, sapagkat ang pastor na ilagay po ni Lord ay tao din yan at namamatay din yan. No? Dumadating din talaga ang katapusan ng pastor. Tama po? Ngayon, ang tanong, who's next? Diba? Sino ang kasunod? Sino ang manguna? Di ba? Kaya habang buhay pang pastor, ay meron siyang minimentoran. Tama? At ang dapat, ang mamuno, dito galing sa church, hindi sa labas. Tama po? Dito sa loob. Dito importante sa loob. Bakit po? Kasi dito siya tinuturuan ng salita ng Diyos. Tama? Hindi ho tayo mag-ahir sa labas. Mali po yun, mga kapatid. No, dapat dito sa church. Okay? So, maaari din pong tatawagin ni Lord, maaaring sasabihin mo sa ngayon, ay ayaw ko, pero pagka tinawag ka na ni Lord, wala ka na po talaga magawa. Amen po? Basta importante lamang, magpatuloy ka, magpatuloy tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Kasi si Lord naman po ang maghubog sa atin. Amen po? Amen. Si Lord naman po ang magmumold sa atin. Si Lord naman po ang magtuturo sa atin po, mga kapatid. Hindi na natin kailangan yung Bible school. Tama? Ang kailangan natin, ang pure na aral ng ating Panginoon. Di po ba? Sapagkat dito po, tinuturuan ni Lord sa loob ng church, yung kanyang lingkod, yung kanyang namumuno sa kanyang church, mga minamahal. Okay? Ano pa pong sabi dito? 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 up to verse 13. Recognize those who labor among you. No? I-recognize po natin ang manggagawa no, ng ating Panginoon. Sabi po dito, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you. Tingnan po, and to esteem them very highly in love for their works' sake, and be at peace among yourselves. Tingnan niyo po, magkaroon ng kapayapaan ang ating mga sarili kapag ka atin pong ginagawa, mga kapatid, ang sinasabi po ng ating Panginoon, na kilalanin po natin ang nagpapagal sa gawain po ng ating Diyos. Pag sinabing kilalanin, hindi yung ibig sabihin, mga kapatid, bigyan mo ng pera, hindi o. Ibig sabihin po, respetuhin mo, tama? Sundin mo ang sinasabi ng banal na kasulatan, sumunod ka sa Lord, sumunod ka sa mga salita ng ating Panginoon, and then of course, ay nandun po yung ating tinatawag po, mga kapatid, na pagrespeto sa lingkod po no, ng ating Diyos. Kaya nga po, may binanggit po si Lord, yung tinatawag po na double honor. No? Dobling honor sa lingkod po ng ating Panginoon. Kaya si pastor kailangan po ng prayer. Amen po? Si pastor kailangan po ng kaagapay sa gawain po ni Lord. No? Time will come, who knows, no? Si
Si Brother Eric palang tinawag ni Lord, di po ba? O si Brother Louie, no? O si Brother AJ. Hindi ho natin alam, mga kapatid. Tama po? O si Brother Migmig. O, di ba? O, maliit pa lang yan, pero malay mo, imumold ni Lord. Tama? Wala akong imposible sa Lord. No? Pagka si Lord na pong tumawag, mga kapatid, hindi na natin pwedeng tanggihan. No? Magkakaroon na po ng pagpaparusa si Lord sa atin. Tama po? Kasi tinatanggihan mo, di ba ba? Oh. Pag tinawag ka ni Lord, tinawag ka po talaga. Talagang darating po ang time yan na si Lord mangusap sa puso natin. Tama? Amen. At at the same time, yung pastor mismo ang magsabi sa iyo. Kasi i-reveal po yan ni Lord. Mga kapatid, makikita po yan eh. No? Ipapakita po yan ni Lord doon sa pastor kung sino pong pwede. No? Siyempre, dadaan muna sa mga pag-aaral, dadaan muna sa mga, kasi baka mamaya, emotion lang. Tama? Kasi meron ganun, emotion lang eh. Kung magpastor ako, diba? Pagka nandun na sa paghihirap, nandun na sa mga pagsubok, mga problema, sundaran, ay wala na, ayaw ko na magpastor. Hindi ho ganun, mga kapatid. Tama po? Amen. Ang pastor, sagana at hindi sagana, tuloy ang gawain ni Lord. Tama? Amen. Ang pastor, kahit walang pera o meron man yan, tuloy ang gawain ng Diyos. Amen. God will provide. Tama? So, nandun dapat yung ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa tunay at totoong Diyos. Okay? Now, even kung sino man may sakit, of course, ipanalangin natin sa Lord. At the same time, pag may sakit, karamihan, yung hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos, lalong-lalo sa panahon ngayon, walang pambayad sa doktor, ano ang ginagawa nila? Punta sa albularyo. Diba? Pero biblically, pagka tayo may sakit, mga kapatid, kanino tayo lalapit? Of course, sa Lord. Pangalawa, doon sa elder. No? Sa namumuno sa church. Basahin po natin. James chapter 5, verse 14. Sabi po dito, is any sick among you? Let him call for the elders of the church. Sino daw tatawagin? Yung elders of the church, yung namumuno o ang pastor. Tama po? And let them pray over him. Ipanalangin ba ng pastor? Yes. Ipanalangin po ng pastor, mga kapatid. Anointing him with oil in the name of the Lord. Kaya ang ating pananalangin, meron po yung langis. No? Ang langis, hindi ho nagpapagaling. Tandaan po natin, si Lord ang siyang nagpapagaling. Tama po? Si Lord, hindi yung langis. No? Hindi yung gamot. Ginagamit lang po yan ni Lord para tayo gumaling. Tama? Ang gamot, ginagamit. Ang doktor, ginagamit. Tama po? Lahat yan ginagamit para pagalingin po tayo ng ating Panginoon. Okay? So ano pa pong sabi dito, mga minamahal? And let them pray over him. Kaya may pray over, mga kapatid. Anointing him with oil in the name of the Lord. Sa Tagalog, may sakit baga ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang matanda sa iglesia. No? At ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Okay? Baka mamaya, meron may sakit sa atin. Tatawagin ko si Nanay Lenny. Diba? Kasi matanda na kasi Nanay Lenny sa lahat eh. Hindi o sa edad. Pag sinabi pong elder, dito po sa church. Amen? Okay? Pwede naman si Nanay Lenny, sabihin Nanay Lenny kay Pastor. Pastor, ipanalangin po natin si sister kasi nagre-request ng prayer. Okay po yun. Amen po? Kaya kontakin nyo na po si Nanay Lenny. Meron po may sakit po sa atin. Ano? So, yun po mga kapatid. Submission is not weakness. Hindi yun kahinaan na ikaw ay nagpapasakop. Amen po? Okay? Para bagang ang isang bagay yan sa ating buhay na ito, para bagang sinasabi na ang pag-iwas sa gulo ay hindi kaduwagan. Totoo po? Yes. Hindi porke umiwas ka sa gulo, duwag ka na. Hindi ho ganon. Amen po? Ang totoo niyan, matapang ka kasi iniiwasan mo ang gulo. Tama?
Okay? Iniiwasan mo ang gulo eh. Kaya matapang ka, iniiwasan mo ang gulo. Di ba? So, ganun din po, mga kapatid. No? Submission is not weakness. Hindi po yan kahinaan ng isang mananampalataya. Pagpapasakop. But an order established by God in the church. Yun po yung order. At in-establish na po yan ng ating Panginoon sa loob po ng church. Kaya nga po, ito ang kalooban po ng ating Diyos. So that is the number 1, mga kapatid. Submission to the elder. Sapagkat ang sabi po dito, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Now, number 2, submit to one another. No? Di po ba? Mahalaga yung pagpasakop sa isa't isa, lalo na sa loob ng church. Pamilya kasi tayo. Amen po? Amen. We are the family of God. Isa tayo. Pamilya tayo. Pag pamilya, nandun ang pagmalasakitan. Amen po? Amen. Hindi nag-aaway dapat. Tama? Amen. Okay? Hindi nag-aaway. Pamilya eh. Okay? So, nagkaroon ng pag-ibig, nagkaroon ng pagmalasakitan, nandun yung pagdadamayan, no? Ng isa't isa. Okay? At tandaan po natin, ang pinakaiwasan natin sa atin pong pagiging isang magkakapatid sa Panginoon, iwasan po natin yung tungkol po sa pera kasi dyan ang maraming nasisira. Amen po? Amen. Dyan po yan ang maraming nasisira. Sa panahon natin ngayon, dyan po, mga kapatid. Okay? Hanggat maaari, wag mo yung banggitan o wag mo yung i-apply, no? Sa mga kapatid, mga minamahal, no? Hingi ka sa Lord. Amen po? Si Lord ba mayaman? Amen. Mayaman si Lord. No? Mayaman si Lord. Kailangan mo lang magtiwala sa Lord at gawin mo ang nais ng Panginoon. Tama? At tuturuan ka ni Lord kung paano ka magkaroon ng mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Nung nakaraan, tinuro ko po, no? The blessings of the Lord are overflowing. Umaapaw po ang blessing ni Lord. Amen po? The blessings of the Lord are overtaking. Nasa puso mo pa lang, hindi mo pa sinasabi, ipoprovide na po ni Lord. Kasi nakita ng Diyos na ikaw ay tapat, tunay at totoo, nagpapasakop, nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Tama po? Okay? Kaya si Lord, magbibigay na lang sa atin ng due time, hindi due date. Okay? Magkaiba po yun. No? Due time. No? Sa takdang panahon, oras ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayo mag-apura. Amen po? Huwag tayo mag-apura sa buhay. No? Be patient. Tama. No? Hintayin natin yung tamang panahon ni Lord. Amen po? Maging sa pag-asawa, hintayin natin ang tamang panahon ni Lord. Tama po? Eh, pastor, ganito. No, don't worry. Nandyan po si Lord. Amen po? Amen. At bibigyan ka ni Lord. Eh, pastor, nasa 30, 40 na ako, pastor. Eh, huwag tayong mag-alala. Bakit? Eh, kasi baka talagang niloob ni Lord na hindi ka na magka-asawa. Tama? Meron kasing ganun po eh. Yung tinatawag po na gift of celibacy. Si Pablo, tandaan po natin, hindi rin ho nakapag-asawa. Pero na-desire niya, magkaroon siya ng pamilya. Pero hindi siya nagkaroon ng pamilya. Okay? So, ganun din po sa atin. No? Sa buhay natin, hinay-hinay lang. Huwag magmadali. Tama? Okay? Para bang naglalakad tayo, dahan-dahan lang. Kasi baka tayo matisod. Amen po? Kaya pagtakbo sa kaya dahan-dahan lang kasi baka ma-overheat. Di ba? Oo. Huwag mong hatawin, baka ma-overheat naman. Di ba? Ang paglilingkod, huwag mong madaliin. Tama? Relax ka lang, nasa Lord. Amen po? Amen. Enjoy mo ang paglilingkod sa Lord. Sa buhay natin na ito, enjoy natin. Hindi natin kailangan ng stress. Amen? Amen. Enjoy natin sa Lord, mga kapatid. Okay? Kung anong blessing ni Lord, enjoy natin. Mga minamahal. Submit to one another. Sapagkat sabi po dito, ye all of you be subject one to another. No? Malinaw, magpapasakop ang isa't isa sa atin.
Kaya ano sabi po dito sa aklat po ng Ephesians chapter 5 verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. Tingnan niyo po, no? In the fear of God. Okay? Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo o sa ating Diyos, mga minamahal. Ano pa po? 1 Corinthians chapter 16 verse 16, that ye submit yourselves unto such as and to everyone that helpeth with us and laboreth, na kayo'y pasakop naman sa mga gayon at sa bawat tumutulong sa gawa at nagpapagal. Okay? Kaya po, tayo, pagka merong mga gawain, Bible study, of course, ina-announce natin kung sinong gusto sasama. Amen po? Kasi mas the best na lahat tayo nandoon. Tama po? Oo. Kasi po, yan po salita ng Diyos yan. No? Huwag nyo lang po yan na isipin lagi na kaya ka pupunta dahil ang habol ho natin. Merienda, no? Wala po yun. No? Hindi dapat. Tama po? Dapat isipin natin lagi na para ka magkaroon ng kabusugan ng ating espiritual. Di po ba? Sa harapan ng ating Panginoon. Hayaan natin na si Lord din ang magbusog sa ating physical. Amen po? Okay? Si Lord po yan ang mag-provide, mga kapatid. Huwag nating anuin po yun. Isipin po yun ng mga ganong-ganong bagay. Okay? Si Lord po ang bahala doon. Now, before God, there is neither high nor low. All depend upon His grace. No? Sa Lord, sa harapan ng Diyos, wala pong mataas, mababa o mataas. Lahat po yan na nagdedepende po sa biyaya ng Diyos. Amen po? Amen. Ang buhay natin nagdedepende sa biyaya ng Diyos. Kaya dapat doon tayo manahan sa mga biyaya, mga pagkapala, mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos na mga blessings po sa buhay po natin. So mahalaga po yan, submit to one another. Magpasakop ang isa't isa, of course, sa ating Panginoon at sa gawain po ng ating Diyos. Okay? Now, number 3, be clothed with humility. No? Sapagkat ang sabi ho dito sa 1 Peter chapter 5 verse 5, and be clothed with humility. Okay? Magbihis ng pagpapakumbaba. Yun po importante po, mga minamahal. Ano man ang kalagayan sa buhay po natin, dapat magpakumbaba tayo sa Lord. Amen po? Kasi po nakikita po yan ng Diyos ang puso natin. Okay? Si Lord po, higit pa po yan sa CCTV. Tama? Nakikita yan ni Lord. Higit pa yan na naka-record yan sa Lord lahat. Nakikita ng Panginoon. Kung ang puso natin ay merong pride, o nandoon ang pagmakataas, at kung ating puso ay nagpakababa sa ating Panginoon. A humble believer does not exalt himself, but recognize that everything has come from the grace of God. Dapat ganon. Tama po? I-recognize dapat natin na ang lahat sa bagay natin ay galing sa biyaya ng Diyos. Amen po? Lahat po yan, biyaya ng Diyos. Buhay natin, biyaya ng Diyos yan. Yung mukha natin, yung kagwapuhan natin at sa kagandahan natin, biyaya po ng Diyos. Amen po? Amen. Oh, tingnan niyo si Brother Louie, kung gaano biniyaan po ni Lord. Amen po? Oh. Lahat tayo biniyaan po ni Lord. Di po ba? Pastor, bakit ganito yung ilong ko? Biyaya pa rin yan ng Diyos. Na kahit ganun ang ilong, kahit ganun ang mata, kahit ganun ang forma. Pastor, bakit yung mukha ko parang monay na para baga, biyaya po yan ng Diyos. Tama po? Biyaya yan ng Diyos. Dapat i-recognize po natin, pasalamatan natin si Lord. Tama po? Yes. Kasi po, biyaya po yan na binigay po ng Diyos sa atin. Okay? So, ano pa pong sabi dito mga kapatid? Humility leads us to serve others, to avoid pride, and to depend upon God in all things. Dapat, ang buhay natin nagdepende talaga sa Panginoon, sa Diyos, no? Sa lahat ng mga bagay
sa buhay po natin. Okay? Dapat ang buong buhay natin, ang sentro po, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Colossians chapter 3 verse 12, put on therefore as the elect of God. Now, my question is, are we elected by God? Malinaw, sabi po dito, no? Put on therefore as the elect of God. Holy and beloved bowels of mercies, kindness, humbleness of mind. Ganun pala, no? Attitude ng isang hinirang ng Diyos, meron siya tinatawag na humbleness of mind. Meekness, long-suffering, mga kapatid, kasama po yun, mga minamahal. So, dapat isuot po natin, no? Isuot po natin sa ating paglilingkod ang pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Si Lord po ba, mababa din po ba ang loob ni Lord? Amen. Totoo po, mababa po ang loob ni Lord. Kung mababa ang loob ni Lord, dapat higit tayo na mas mababa ang loob sa Lord. Tama? Dapat masigit tayo na nagpakababa po sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po dito, Matthew chapter 11 verse 29, sabi ni Lord, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. No? Malinaw. Si Lord po ay isang maamo at mapagpakumbabang puso. Yun po ang buhay ni Lord nung siya po'y nagkatawang tao dito sa lupa. Amen po? Hindi po siya ma-pride, mga kapatid. No? Kaya ang sabi pa po ng Biblia na bagat po siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Okay? Kaya siya ay naging isang alipin. So that is humility. Yung kanyang pagpapakumbaba. Bagamat siya ay Diyos, mga kapatid. Kaya ang sabi po ng iba, tingnan mo, si Kristo hindi Diyos kasi hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Okay? Hinubad niya. Hindi ho dahil doon yun, mga kapatid. Ang pagka-Diyos ni Kristo, hindi ho nawawala. Amen? Kaya lang naman niya sinabi hinubad kasi nakatawang tao siya. Tama po? Kasi kung di sa Diyos, dapat nagkasala sa katulad natin. Tama? Kung tao siya na ordinaryo. Di ba? Diyos po siya. Banal siya, di siya nakasala. Okay? So dito, sabi ni Lord, malinaw po, pasanin ninyo ang aking pamato. Ano pong pamato? Sino nag-araro? Sinong marunong mag-araro na may kalabaw? Wala, no? Sa atin? Ako, marunong ako eh. Si Brad, marunong din. Yung araro, pagka ang kalabaw, nilalagyan mo siya ng pamato. Dito. Tama po? Dito, para hindi siya makaalis. Tapos, yung manobela niya, yung lubid. Ipitikin mo. Yan ang manobela eh. Kung saan siya pupunta. Biblically speaking, ang pamato, which is the law of God. Yung mga utos ng Panginoon. Bakit? Sabi po dito, malinaw, take my yoke upon you, and learn of me, mag-aral kayo sa akin, for I am meek and lowly in heart. So pagdating po sa verse 30, malinaw po doon, na ang yoke na sinasabi, ito po yung mga kautusan, ito po yung mga aral ng ating Panginoon. Kaya hindi yung mabigat. Mabigat ba ang utos ni Lord? Hindi. Hindi yung mabigat. Okay? Hindi mabigat yan sa nagpapakumbaba sa Lord. Amen? Hindi mabigat yan kapag nagpapasako po sa ating Panginoon. Okay? James chapter 4 verse 6. But He giveth more grace. Tingnan niyo po. Sinong He? Ang Lord. But He giveth more grace. No? Bibigyan ka ni Lord ng maraming biyaya. Wherefore He said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Sino ang bibigyan ng grace ni Lord? Ang humble. Tama? Hindi yung pride. Tama po?
Pagka ang pride ng tao, pagka nanatili siyang pride, maaaring makukuha lang niya yung pride na sabon. Pero, pagka ang isang tao ay humble sa Lord, anong makukuha niya sa Lord? More grace. Tama? Maraming biyaya ng ating Panginoon. So, malinaw po yan mga kapatid. Kaya ho, napaka-importante, ano ba kalagayan sa buhay po natin, magpakababa po tayo sa Lord. Amen po? Alam na alam mo isang tao pagka siya yung mababang loob. Kasi nakita mong kalagayan niya na napakaraming pagkapala ni Lord, pero at the same time, yung kanyang kilos kasi sa salita, ang kanyang mga estilo sa buhay, nakikita mo, mapagpakumbaba siya. Meron ganung tao. Amen po? Meron naman tao na pinayaman ni Lord, pero nung yumaman na, nagiging mapagmataas na. Amen po? So wag tayo doon sa pagmataas. Dapat dito tayo sa kung ano man ang kalagayan natin sa buhay, dapat nandun pa rin yung ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Naalala niyo po Isaiah chapter 14? Mga kapatid, anong sabi roon mga kapatid? Yung Diablo, si Lucifer, dating anghel. Tama? Dati ba siyang anghel? Yes. Anong ginawa ni Lucifer? Napakamataas sa Lord. Gusto niya taasan pa si Lord. Anong ginawa ni Lord? Binagsak siya ng Panginoon. So, kasama ang 3/4 na mga angels, mga falling angels, dito po sa lupa. Binagsak po siya ng Panginoon. Dahil ang gusto niya, tataas pa siya sa Lord. No? Nabasa niyo po ba yun? Isaiah chapter 14? And then, ano pa? Yung pagtayo ng Tower of Babel. Di ba ba? Doon ang simula, maraming salita. Okay? Ang lahat ng mga tao nagsama-sama, itinayo yung tower. Ang gusto nila, makarating sa langit. Ang gusto nila. Pero, ginagawa pa lang nila, pinutol na ni Lord ang kanilang pagkakaunawaan. Anong binigay ni Lord? Pinagulo sila ni Lord ng iba't ibang wika. Doon po nagsilita, doon po nagumpisa mga iba't ibang wika. Okay? Kaya hindi na naitaas ng gusto ang Tower of Babel. Hindi natuloy po yun, mga kapatid. Okay? Kasi ang pride, umiiral. Tama po? Gusto nila itaas eh. Gusto nilang maging katulad sa Lord. Diba? So, kaya nandoon ang iba't ibang salita, hindi sila kaintindihan, kaya hindi nabuo po. Okay? Maaaring sasabihin ng isa, o kumuha ka ng semento, ibang salita eh. Imbis semento, ibuhangin, ilagay. Kasi nga, nagkagulo na sila sa kanilang salita. Ginulo sila ni Lord. Okay? So, anong reason? Because of pride. Amen? Because of pride. Kaya binagsak po talaga sila ng Panginoon. Okay? Nasayang lang ang kanilang pagod, ang kanilang ginagawa. Wala hong nangyari. Ganun din po sa buhay natin. No? Pagka ma-pride ang isang mananampalataya, wala hong mangyari dyan. Babagsak at babagsak ka. Amen po? Babagsak ka. Kasi ma-pride ka eh. Hindi ka mapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kaya malinaw po, humility is the fruit of grace and a new life in Jesus Christ. Bunga po yan kasi. Yung ating pagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, bunga ng biyaya po ng Diyos sa buhay po natin. Now, number 4, God resists the proud. No? God resists the proud. God resisted the proud. Okay? God resisted the proud means that God opposes, sumasalungat, those who exalt themselves and trust in their own strength and wisdom. Meron kasing tao ngayon, no? Nagtitiwala siya sa kanyang lakas. Amen? Nagtitiwala siya sa kanyang kapasidad. Nagtitiwala siya sa kanyang talino. Pero tandaan po natin mga kapatid, yan po ay sinasalungat ng Diyos. Tama?
dapat nagdedepende tayo sa Panginoon. Okay? Dapat, yung ating buhay, mga kapatid, ay meron pong tinatawag na pagpapakumbaba sapagkat kapag ikaw ma-pride ng isang tao, ay talagahong sasalungatin ka ng ating Panginoon. Okay? Ano pa po mga kapatid? Okay? Pride lifts up the heart against God and refuses to acknowledge dependence on Him. Okay? Yung bang tao na tinataas niya ang sarili niya, yun bagang tuturuan siya ng salita ng Diyos, ay, alam ko na yan. Di na ako kailangan paturuan. That is pride. Tama? Tayo ba lahat kailangan turuan? Yes. Ako gusto ko pang matututo, napakarami pang mga bagay na dapat kong matutunan. Amen po? Amen. Lahat tayo, napakarami pang mga bagay na dapat nating matutunan, lalong-lalo na po sa mga espiritual na bagay sa Panginoon. Amen po? Kailangan po natin matuto. No? Di po ba may mga taong ganon na ayaw na niyang maturuan, ayaw na niyang mabasahan ang salita ng Diyos, and sinasabi ni Lord, alam ko na yan. Huwag mo na akong turuan, alam ko na yan. That is pride. Amen? Pride po yan. Delikado po yan. Sarapan po ng ating Panginoon. Okay? Pero kung meron kang mababang loob, ay yes, gusto ko yan. Gusto ko yan, salita ng Diyos. Tama ba? Totoo yan. Totoo po yan. Kaya tayo nagulat, kahapon, meron tayong 2 bisita. Diba? Oh. Sinabihan lang ni Sister Maymay, pero meron silang bukas na puso sa gawain ng Diyos, meron silang pagpapakumbaba sa Panginoon, kung saan silang pumunta. Tama? Oh. Tingnan nyo mga kapatid. So yun ang gusto ni Lord. Yun ang gusto na makita ni Lord sa isang mananampalataya. Na meron tayong pagpapakumbaba sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? Because of this, the Lord stands against the proud. But He shows favor to those who humble themselves. Therefore, believers are called to follow the humble example of Jesus Christ and depend upon the grace of God. Lahat dapat i-acknowledge natin ng lahat ito sa atin, biyaya ng Diyos. Amen po? O Brad, ang galing, meron ka sa biyaya po ng Diyos. Amen? Hindi si Lord na itaas hindi ikaw. Tama po? Hindi yung, galing ko ano. Glory to me na po yan, mga kapatid. Sa atin, wala akong glory to me. Amen, delikado po yan. That is a pride in the sight of God. Yes, sa biyaya ng Diyos. Binigyan ako ni Lord. Di ba? Very proud tayo dahil si Lord nagbigay. Amen? Pero yun naman talagang totoo. Kasi kung hindi ka binigyan ni Lord ng buhay, wala ka. Amen? Hindi ka binigyan ni Lord ng lakas, wala ka. Hindi mo magagawa yun eh. Di ba? Magagawa mo kaya magtrabaho kung pipilayan ka ni Lord? Tama? O, magawa mo kaya mag-business kung ikaw ay nakaratay sa banig dahil sa karamdaman? Hindi mo magawa yun, kapatid. Kaya ang lahat niyan, blessing po ni Lord, biyaya po ng Diyos sa buhay po natin. Dapat matuto tayong magpasalamat sa Lord. Amen? Matuto tayong mag-acknowledge, matuto tayong mag-recognize sa mga biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Proverbs chapter 16 verse 18. Pride goes before destruction. No? Ang pagmakataas, mga kapatid, pupunta po yan sa pagkapahamak. Sabi po ng banal na kasulatan. Basahin po natin Proverbs chapter 16 verse 18 up to verse 19. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan. Tingnan niyo po, yung pride daw,
talagang patungo yan sa kapahamakan. Amen po? Wala ho magaganda, mga kapatid, may dudulot yung pride. Kaya po, atin pong isurrender ang ating mga pride na yan, kung meron nan po. At ang sabi mo po dito, mga minamahal, at ang pagkamakataas sa Espiritu ay sa pagkabuwal, sa pagkabagsak, mga kapatid, sa buhay po ng isang mananampalataya. Bagsak ang spiritual life mo, bagsak ang kabuhayan mo, bagsak ang katawan mo. Yun pong ibig sabihin po ng ating Panginoon. Because of pride. Kaya po, wala na po yan dapat sa atin, mga kapatid. Dapat nandun po yung ating mababang loob sa harapan po ng ating Panginoon. God resists the proud but gives grace to the humble. Pride exalts self and leads to downfall. No? Babagsak ka talaga, mga kapatid. Yun po ang nagagawa ng pride. No? Hindi po yan nagpapaputi, kundi nagpapabagsak. Ang pride, hindi po yan nagpapabango, kundi yan po ay nagpapabagsak. Malinaw po yun, mga kapatid. No? Hindi po yan sabon, mga kapatid. Okay? But the humble receive grace and blessing from God. Okay? Now, number 5, panghuli po. God gives grace to the humble. But giveth grace unto the humble. Yung panghuling saklong ng ating paksa, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 5, verse 5. Those who humble themselves receive favor, help, grace, and blessings from God. Okay? Kaya po, dapat magpakababa po tayo sa Lord. Isaiah chapter 66 verse 2. Ano sabi dito? For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor and of contrite spirit, and trembleth at my word. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay. Sabi po ni Lord. Totoo po ba yan? Lahat ng mga bagay nilikha ng Diyos? Yes. Sa gayon, nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit, ang taong ito ay tinitingnan ko, no? Tandaan po natin si Lord, tumitingin sa atin. Amen po? Sa makatuwid bagay, siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Sa madaling salita, mga kapatid, yung ang isang mananampalataya na nagkakaroon ng mababang loob, natatakot siya, mga kapatid, nanginginig siya sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, ay mahalaga, gusto niya ang mga aral po ng ating Panginoon. Kapag kanyang pakinggan, nandun po ang kanyang pagpapasakop, nandun po ang kanyang pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Micah chapter 6 verse 8, walk humbly with your God, it is a required from God. Yung pagpapakumbaba pala, required pala yan, no, ng Panginoon. Basahin po natin, Micah chapter 6 verse 8, He hath showed thee, O man, what is good, and what do the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. To walk humbly with thy God. Okay. Lumalakad ba tayo na may pakumbaba sa Lord? Yes, gusto po ni Lord. Ganun po ang ating gagawin sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya, ito po ang mabuti na dapat nating gawin. Sabi po ng banal na kasulatan, ito po ang pinakilala sa atin ng ating Panginoon, at ito po dapat ang ating ganapin sa harapan po ng ating Panginoong Diyos,
ng ating puso, dapat merong kababaan sa Kanya. James chapter 4 verse 10, ano sabi? Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Tingnan niyo po, no? Magpakababa daw tayo sa ang ating mga sarili, sa makapangyarihang kamay ng ating Diyos. Okay? At tayo ay itataas niya sa kanyang kapanahunan. Hindi naman po talaga yan agad-agad. Amen po? Hindi yan, may kapanahunan po si Lord. May due time. No, may due time. Kung paano po ang due date, may due time, ganon din po sa Lord, meron din talaga ang due time. Amen po? Amen. Oo. Kaya ho mahalaga, mga kapatid, ang pagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty of God, that He may exalt you in due time. A heart that depends on God receives His continual grace. Para po magpatuloy sa atin ang mga biyaya ng Diyos, dapat magpatuloy din po ang ating pagpapakumbaba sa Kanya. Pagka tayo inadvisean tungkol sa salita ng Diyos, kung ito naman ay para sa ikaganda ng ating buhay, kailangan ba natin tanggapin? Yes, tanggapin natin. Hindi ba? Eh kung hindi mo urada gagawin, di, pag nilay-nilayan mo muna, tama po? Pero, I believe kasi pagkasalita ng Diyos ang siyang basihan po natin, dapat gawin po natin. Amen po? Kasi yun po yun ang payo po ng ating Panginoon. Huwag tayong sumunod sa payo ng pastor kapag hindi niya ginagawa. Amen po? Di ba? Halimbawa, isang pastor, oh, brother, huwag kang mag-inom ng alak ha, pero si pastor, nandun, susundin kaya? Hindi. Brother, huwag ka na magsigarilyo, masama yan sa katawan. Pero ang pastor doon pala sa tapos lumalabas ang uso, kara mo simbolyo ng... Di ba? Oo. Yan talaga, huwag mong sundin. Amen po? Eh bakit? Hindi nga niya nagagawa sa sarili niya. Ba't mo susundin yun? Pero kung ang pastor nakita mo na sinusunod niya yung mga payo mo, why not? Amen po? Sundin mo. Kasi si pastor mismo ang sumusunod. Di mo ba? Oo. Kaya po dapat ang puso natin mapagpakumbaba. Okay? Hindi mo yan magagawa, kapatid, kung wala kang pagpakumbaba sa Diyos. Amen po? Kasi meron minsan pagkumbaba galing lang sa nguso. Pero wala sa puso. Amen po? Sa salita lang, oh, pastor, nagpakumbaba na ako. Bakit? Di ba? Eh, nandun pa rin ang pride doon. Di ba? So, mahalaga po mga kapatid, na dapat makita ho natin, makaroon ng reflection, yung buhay ng pastor doon sa mga kapatiran. Tama po? O, di, kung ako'y nakita niyong uminom, di, huwag niyong sundin si pastor. Ayan po? Nakita niyo ba ako uminom? Yes, tubig. Diba? Juice. Diba? Oh. Nakita niyo ba ako naninigarilyo? Diba? Oh. Wala po, kapatid. Kaya, walang dahilan para hindi natin sundin ang Panginoon. Amen po? Napaka-importante po yan. Ay, kapatid, nako, bawal yan magsugal. Pero nakita mong pastor, doon pa lang tutong H. Diba? Nagmamadyong. May ano ka na dyan? Ano na? Ano na nangyari? Nagbibingo sa litra ng B. Bingo. Diba? Kapatid, masama yan. Huwag kang magbingo. Pero ang pastor, diba? Sumasali doon sa binguan, sa SM o saan man. So, hindi ho, dapat. Huwag mong sundin yun, kapatid. Ang sundin mo, yung tunay at totoo na nakita mo, na obserbahan mo, hindi lamang nakita mo, kundi yon ang pamumuhay ng isang pastor na dapat sundin na siya isang
isang tinatawag po na example, no, sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Now, let's go to our conclusion, mga kapatid. The true child of God is recognized by humility. Humility ang mahalaga, mga kapatid. When we humble ourselves, God gives grace in our lives and in the church. Totoo po ba yan? Yes, bibigay po si Lord. Kaya kailangan magpapakumbaba tayo sa Lord. No? Ano man ang kalagayan sa buhay natin, magpakababa po tayo sa Lord. Okay? Pride destroys. Totoo po ba yan? Yes. But humility unites and brings honor to God. Ang mga nakakababata ay hinihikayat na igalang at sundin ang mga nakakatanda o namumuno. Diba? Kaya po ang paggalang, mga kapatid, sa kultura po ng Pilipinas, marami po yan nangyari. No? Anong kultura ng Pilipinas? Para sabihin, ay, napakagalang na tao. Di ba nagmamano? Tama? Amen. Nagmamano. Pero, tama po ba yun? Na pagka nakita mo nagmano, masasabi mo na ba na, ay, ito, magalang. Hindi sapat po yun. Tama po? Ang sapat ang iyong paggalang sa Panginoon at sa lingkod ng Diyos. Amen po? Yung pagsunod, nagkaroon ka ng submission, nagkaroon ka ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi ko sinasabi na mali ang ginagawa. Tama? Na mag-bless ka. Pero nakikita natin, maraming mga tao ngayon, Pilipino, na nagbibless sa matatanda, ngunit pagkatapos noon, nandun naman sa kung ano-ano ang ginagawa. Tama? Diba? Meron nagbibless sa matatanda, pero minsan, minumurang matanda. Tama? Pakitang tao. Di ba? Si Lord daw tumitingin sa puso. Amen? Hindi tumitingin sa mano. Sa puso po, nilalaman ang puso natin. Na kailangan tayo magpakumbaba. Magpasakop tayo sa nakakatanda sa atin, sa pastor o namumuno po ng church. Okay? Ano pa po? Ang lahat ng mananampalataya ay dapat magpasakop sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig at pagkakaisa. Kung tayo inibig ng Diyos, tayo din po mag-ibigan sa isa't isa. Amen po? Amen. Kaya po, ibigin po natin si Pastor. Amen? Kasi po, kayo, iniibig po ni Pastor. Baka magkaiyakan pa tayo. Diba? Oh. Kasi makikita po yan na inibig mo ang kapatid mo. Kasi, concern ka. Tama? Lalo na sa kanyang buhay espiritual. Pinapanalangin mo siya. Tama po? Magdalanginan tayo lahat. Kung di mo kilala si kapatid, o ilista mo. Brad, sis, ano ba pangalan mo? Anong edad mo, sister? Saan ka nagtatrabaho, sister? Magkano na income mo, sister? Hindi ako ganun. Baka mamaya, pati income, tatanungin mo. Hindi ba? Huwag po yun. Okay? Pangalan lang, ipag-pray mo sa Lord. Amen po? Oh. Mahalaga po yun, mga kapatid. No? Mag-ibigan tayo. Magkaisa tayo sa gawain po ni Lord. Amen po? Amen. Magkaisa tayo sa ating Panginoon. Ang magbihis ng kababaang loob ay nangahulugang gawing ugali ang pagiging mapagpakumbaba. Hindi lang isang araw, pakababa ka sa Lord. Kundi gawing ugali. Ibig sabihin, araw-araw. Na dapat tayo ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Ganun lang talaga minsan ang boses ko, malakas, pero mababang loob. Amen po? Sa ano ba po mga kapatid?
ituloy natin, kinakalaban ng Diyos ang mapagmataas. That's true. Kinakalaban ko yan ni Lord. Kaya nga, resist the proud. Tama? Kinakalaban ni Lord. Ng Diyos ang mapagmataas. Ngunit, pinagkakaluban niya ng biyaya ang mapagpakumbaba. Kaya mula ngayon, mga kapatid, magpakababa po tayo sa Lord. Amen po? Amen. Maring sabihin natin, Pastor, mukhang mahirap gawin. Hindi ho yan mahirap gawin kapag ka idulog mo sa Panginoon. Amen? Pagka ikaw lamang mismo ang tanggal niyan, talaga mahirap po yan. Pero kung yan, surrender mo sa Lord, ibigay mo sa Lord, pagkaluban ka ni Lord ng isang pusong mapagpakumbaba. Purihin po ang ating Panginoon at tayong lahat po tumayo at tayo po'y awit po sa Lord.